U.S. will be gone or done with the war in 2 I or think 3 with weeks? 2 or 3 weeks, Not yeah. 3 weeks. If it is, We'll leave. We're negotiating with them when we feel that they are, for a long period of time, put into the Stone Ages and they won't be able to come up with a nuclear weapon. Then we'll leave. Whether we have a deal or not, it's irrelevant. Now, it's possible that we'll have a deal because they want to make a deal. Sa kasalukuyan, patuloy nating nakikita ang pagbabago sa presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Kasabay nito, ramdam din sa Pilipinas ang epekto nito, lalo na sa presyo ng gasolina, diesel, pamasahe at maging sa iba't ibang bilihin. Isa sa mga pangunahing salik na nakakaapekto sa galaw ng presyo ng langis ay ang sitwasyon sa Middle East. Ang rehiyong ito ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang pinanggagalingan ng supply ng langis sa buong mundo. Dahil dito, anumang tensyon, alitan o kaguluhan sa lugar na ito ay may direktong impluensya sa global oil supply at presyo. Kapag nagkakaroon ng kaguluhan sa Middle East, nagiging limitado o hindi tiyak ang supply ng langis. At kapag may kakulangan o uncertainty sa supply, karaniwang tumataas ang presyo nito sa pandaigdigang merkado. Sa kabilang banda, kapag nagiging mas maayos o mas stable ang sitwasyon, nagkakaroon ng kumpiyansa ang merkado na magiging tuloy-tuloy ang supply. Ito naman ay maaaring magdulot ng pagbaba ng presyo. Kamakailan, naging bahagi ng balita ang pahayag ni Donald Trump tungkol sa posibilidad ng pagtigil ng giyera o pagluwag ng tensyon sa Middle East. Ang ganitong uri ng pahayag ay kadalasang sinusuri ng mga analyst at eksperto dahil maaari itong magbigay ng indikasyon kung ano ang posibleng mangyari sa hinaharap ng oil market. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mga ganitong pahayag ay hindi agad nangangahulugan ng agarang pagbabago sa sitwasyon. Maraming aspeto ang kailangang isaalang-alang, kabilang na ang ugnayan ng iba't ibang bansa sa rehiyon, kasalukuyang mga kasunduan, at ang aktwal na kalagayan sa ground. Bukod dito, ang presyo ng langis ay hindi lamang nakadepende sa geopolitical factors. Kasama rin dito ang demand mula sa iba't ibang bansa, antas ng produksyon, inventaryo ng langis, at maging ang kalagayan ng pandaigdigang ekonomiya. Halimbawa, kung mataas ang demand at limitado ang supply, natural na tataas ang presyo. Ngunit kung sapat ang supply at bumababa ang demand, maaari itong magresulta sa pagbaba ng presyo. Sa konteksto ng Pilipinas, mahalaga ring maunawaan na ang epekto ng pagbabago sa world oil prices ay hindi agad-agad nararamdaman. May mga mekanismo at proseso na sinusunod bago ito maipakita sa presyo ng produktong petrolyo sa lokal na merkado. Kabilang dito ang importation costs, palitan ng piso at dolyar, buwis at iba pang operational expenses ng mga kumpanya ng langis. Dahil dito, kahit bumaba ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, maaaring may pagkaantala bago ito maramdaman ng mga consumer. Sa kabuuan, ang mga kaganapan sa Middle East ay patuloy na isa sa mga pangunahing tinitingnang salik pagdating sa galaw ng presyo ng langis sa buong mundo. At ang mga pahayag mula sa mga kilalang personalidad tulad ni Donald Trump ay nagiging bahagi ng mas malawak na diskusyon tungkol sa direksyon ng sitwasyon sa rehiyon. Ang military campaign ng Amerika sa Iran na naging mitya ng krisis ngayon sa buong mundo, tatapusin na raw ni US President Donald Trump sa loob ng 2 o 3 linggo. At kumpiyansa siya na kapag nangyari ito, bababa na rin daw ang presyo ng produktong petrolyo. Nakatutok si Chino Gaston. Mahigit 1 buwan mula nang sumiklab ang gulo sa pagitan ng Amerika at kalyadong Israel laban sa Iran, tuloy pa rin ang mga pag-atake ng magkabilang banig. Ang tanong ng marami, kailan kaya ito matatapos? Sinabi ngayon ni US President Donald Trump, tatapusin na niya ang military campaign ng Amerika sa Iran sa loob ng 2 hanggang 3 linggo.
The U.S. will be gone or done with the war in 2 I or think 3 with weeks? 2 or 3 weeks, Not 3 weeks. If it is we'll 3 leave. weeks. Ito raw ay kahit wala silang mabuong kasunduan sa Iran. We're negotiating with them when we feel that they are, for a long period of time, put into the Stone Ages and they won't be able to come up with a nuclear weapon. Then we'll leave. Whether we have a deal or not, it's irrelevant. Now, it's possible that we'll have a deal because they want to make a deal. Dagdag ni Trump, pag natapos ang gulo, bababa na rin daw ang presyo ng gasolina. What is the plan to bring them back down? All I have to do is leave Iran, and we'll be doing that very soon, and they'll become tumbling down. Sinisisi ni Senador Panfilo Lacson si Trump kung bakit nasa krisis ngayon ang buong mundo. Sa isang post sa social media, sinabi ni Lacson na dahil sa kanyang mapangahas na mga aksyon na hindi naman nagtagumpay, dapat aniyang panagutin si Trump hindi lamang ng Amerika kundi ng buong mundo. Ayon sa international law professor na si Attorney Evcar Ferrer, maaaring kasuhan ng US at si Trump dahil sa kasulukuyang krisis. Pwede daw itong isampa hindi lang ng Iran, kundi ng mga bansa gaya ng Pilipinas na umaaray sa epekto ng giyera sa kanilang ekonomiya. Napapaloob daw ito sa ilalim ng Doctrine of State Responsibility, sa ilalim ng international law at pwedeng idulog sa International Court of Justice o ICJ. Merong dalawang elemento na present. Pwede nating sabihin o i-argue na halimbawa under Article 51 ng UN Charter, pwede lang ang pag-atake sa sitwasyon ng self-defense or pagtatanggol sa bansa mo. Pwede mo lang sabihin attributable ito kung opisyal ng bansa or mga agents niya. And in this case, decision to ng presidente or head of state ng isang bansa, which is US. Sa ilalim ng UN Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts o RCWA, pwedeng humingi ng danyos mula sa US para sa pagbagsak ng ekonomiya, kawalan ng remittances mula sa gitnang silangan at epekto ng pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo sa mga industriya ng bansa. Pero tila malabo itong mangyari. Ayon sa Article 36 ng RCWA, isang ang pwede for damages would anything that's accessible, pwedeng i-assess, financially accessible. And it will include loss of profits. Even if you file a case, ang question, how do you hold someone a country that big accountable? Yun eh. Like kahit pa nga manalo ka, ang question, paano mo siya i-enforce? Halimbawa na lang daw ng kawalan ng enforcement power ang kaso ng Nicaragua sa US kung saan pinagbabayad ng danyos ng ICJ ang US sa ginawang pakikialam, pagpondo sa mga rebelde, paglagay ng mina sa mga karagatan at iba pang panggigipit sa Nicaragua noong dekada 80. Hanggang ngayon daw kasi, hindi pa kinikilala ng US ang desisyon ng ICJ. Kayo, sa tingin nyo, bababa nga ba ang presyo ng gasolina kapag humupa ang tensyon sa Middle East? O may iba pang dahilan kung bakit nananatili itong mataas? Ano sa palagay nyo? I-comment nyo lang sa baba.